Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click mo ang bell icon. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa ikalabintatlo. Makinig ka, huminga ka, wala nang ligtas mula sa dilim. At huwag kalimutan suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitap-tap ng Dilim. Sama-sama nating palakasin ang mundo ng takot. Ako si Marites. At sinusulat ko ito ngayon dahil hindi ko na kayang itago pa. Hindi ko alam kung may maniniwala, pero kailangan kong ilabas bago tuluyang lamunin ng alaala ang isipan ko. Taong 2018 nang magsimula ang lahat. Umuwi ang ate kong si Elena mula sa Maynila para magbakasyon dito sa probinsya. At akala ko'y masayang mga araw ang susunod. Matagal na siyang hindi nakauwi. Kaya noong bumaba siya mula sa bus, tuwang-tuwa kami. Dala pa niya ang mga pasalubong at malawak ang ngiti. Pero hindi nagtagal, napansin ko na may kakaiba sa kanya. Hindi ko agad inisip na masama, baka pagod lang, pero ramdam ko agad ang bigat ng presensyang dala niya. Sa unang gabi, normal naman lahat. Nagkwentuhan kami, nagtawanan, parang wala namang mali. Pero sa ikalawang gabi, doon na nagsimula. Habang kumakain kami ng hapunan, bigla siyang natigilan. Nakayuko siya, hawak ang kutsara, pero parang natulala. Tinawag siya ng nanay namin, pero hindi siya sumagot. Lumapit ako at dahan-dahan kong hinawakan ang balikat niya. Pag-angat niya ng mukha, may bumulong mula sa bibig niya. Mahina pero malinaw. Hindi siya uuwi. Halos mabitawan ko ang plato. Hindi iyon boses ng ate ko. Mababa, malalim, at parang galing sa ibang tao. Napatingin ako sa tatay namin, pero galit ang reaksyon niya. "Tumigil ka, Elena!" Sigaw niya, nanginginig ang boses. Pero imbis na tumigil, bigla siyang ngumiti. Isang ngiting hindi ko pa nakikita sa kanya. Masyadong malapad, masyadong pilit. At mula sa ngiting iyon, lumabas ang isang tawa. Hindi tawa ng babae, kundi parang galing sa matandang lalaki na paos at mabigat. Nanlamig ako, parang may humaplos na malamig na hangin sa batok ko. Ang buong hapag na tahimik, tanging tunog lang ng kutsarang nalaglag sa sahig ang pumuno sa dilim. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na naging normal si ate. Madalas siyang nagigising sa hating gabi, nakaupo lang sa kama, nakatitig sa dingding na parang may sinusundan. Minsan naririnig ko siyang bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang Latin, parang orasyon. At habang binibigkas niya ito, ay lumalamig ang buong silid. Pinilit ko siyang kausapin kinaumagahan. Ngunit wala siyang maalala. Nakangiti lang at sinasabing baka nananaginip daw siya. Pero alam kong hindi. Ramdam kong may ibang mata na nakatingin sa amin mula sa likod ng mga mata niya, mga matang hindi pag-aari ng tao. Isang gabi 12:00,
Nagising ako sa kaluskos na parang kuko sa kahoy. Pagdungaw ko sa kwarto niya, nakita kong nakaupo siya sa sahig, nakatalikod at nakaharap sa pader. Ang kuko niya, gasgas ang pintura, gumuguhit ng mga hugis na hindi ko maintindihan. Lumapit ako ng marahan, nanginginig ang tuhod, hawak ang dibdib kong mabilis ang tibok. At bago ko pa siya matapik, bigla siyang nagsalita ng hindi lumilingon. "Marites." Nanigas ang buong katawan ko. Paanong alam niyang nandoon ako kung hindi naman siya lumilingon? "Lumabas ka." Yun ang sunod niyang sabi, mabagal at malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Para akong sinampal ng malamig na hangin, nanginginig ang mga daliri ko. Napatakbo ako pabalik sa kwarto at isinara ko ang pinto, halos hindi makahinga sa takot. Kinabukasan, sinabi ko lahat sa nanay namin. Umiyak siya at sinabi na baka kailangan na naming dalhin kay Father. Dinala namin si ate kay Father Ernesto. Pagdating pa lang, hindi na siya mapakali. Parang may lakas na humihila sa kanya palayo sa simbahan. Sinimulan ni Father ang dasal at inilapit ang krus. Nang idikit ito sa braso niya, umatungal siya ng napakalakas, parang hayop na nasusugatan. Hindi niyo siya makukuha. Sigaw niya, pero hindi iyon boses ng ate ko, kundi parang pinaghalo-halong tinig ng lalaki, babae at bata. Halos mahulog ako sa kinatatayuan ko. Nanginginig ang mga tuhod. Pinipigilan ko ang pag-iyak, pero ramdam ko na wala na kaming kontrol. Nagpatuloy si Father, pero lalo lang siyang nagwawala. Dumudura at humahampas ng ulo sa pader. At sa gitna ng dasal, tumigil siya saglit at tumingin diretso sa akin. Diretso sa mata ko. Malamig, hindi kumukurap, at parang wala na ang kaluluwa ng ate ko. At doon niya sinabi ang mga salitang hindi ko na malilimutan. "Dito ako titira." Parang bumagsak ang mundo ko sa bigat ng mga salitang iyon. At mula noon, alam kong may laban kaming hindi ko alam kung kaya naming ipanalo. Simula ng gabing dinala namin si ate kay Father Ernesto, hindi na naging tahimik ang buhay namin. Akala ko simpleng dasal lang ang kailangan, pero parang lalo lang kaming hinamon ng kung anong nilalang na dumadaloy sa katawan niya. Sa mga sumunod na gabi, hindi na siya natutulog. Naririnig ko mula sa kabilang kwarto ang tunog ng kuko niya na kumakaluskos sa dingding. Paulit-ulit, parang sinusulat ang pangalan ko gamit ang dulo ng kuko niya. "Marites, Marites." Minsan, nagigising akong iyon ang naririnig ko mula sa dilim. Mahina pero malinaw. Kapag tinatanong namin siya sa umaga, lagi niyang sagot, "Hindi ko maalala." Pero ang mga mata niya, hindi na iyon ang mata ng ate kong kilala ko. May mga gabi ring bigla siyang hahalakhak. Hindi yung halakhak na masaya, kundi parang galit na galit. Puno ng panunuya at sama ng loob. Isang beses, habang nagluluto ako sa kusina, napalingon ako dahil parang may bumulong sa tenga ko. At nang lumingon ako, nandoon siya, nakatayo lang sa pinto. Nakangiti ng sobrang lapad, nakapako ang tingin sa akin. Hindi siya ligtas. Yun lang ang sabi niya. Bago siya umalis, malamig ang boses at parang hindi kanya. Hindi ko na nakayanan.
Kinausap ko ang tatay namin at si nanay. Lahat kami natatakot, pero ayaw naming ipaalam sa ibang tao. Dahil baka isipin nilang nababaliw lang si ate. Pero isang gabi, hating gabi, nangyari ang hindi ko malilimutan. Nagising ako dahil may malakas na kalabog sa sala. Parang may bumagsak na mabigat na bagay. Dahan-dahan akong bumangon, nanginginig na ang tuhod habang bumaba ako ng hagdan. At doon ko siya nakita, si Elena, nakatayo sa gitna ng sala, nakatingala at parang may kinakausap na wala naman doon. Wala silang magagawa. Bulong niya habang dumadaloy ang dugo mula sa ilong niya at hindi man lang siya kumukurap. Lumapit ako. Ate, tama na. Halos mapaiyak na ako. Nanginginig ang boses ko. Pero nang lapitan ko siya, bigla siyang tumingin sa akin at iba't ibang boses ang lumabas sa bibig niya. Isang matanda, isang batang umiiyak, isang lalaki na paos. Sabay-sabay nilang sinabi, "Sumunod ka na, sumunod ka na." Nanginig ang buong katawan ko. Parang may humawak sa batok ko ng malamig na kamay. Hindi ko na napigilan. Tumakbo ako papunta sa kwarto ng mga magulang ko. Halos sumisigaw sa takot. Nagdesisyon kami na tawagin ng isang albularyo mula sa kabilang bayan. Dumating siya kinabukasan, dala ang langis, mga dasal at mga lumang gamit na hindi ko pa nakita noon. Pero kahit bago pa man magsimula, nagsimulang magwala si ate. 4 kaming humawak sa kanya, pero para siyang may lakas ng 10 tao, nagpupumiglas at nagsisigaw. Habang binabasa ng albularyo ang orasyon, nagsimula siyang magsalita ng mga salitang hindi namin maintindihan. Ang boses niya nagbabago. Minsan sobrang lalim, minsan parang iyak ng bata, minsan parang sabay-sabay. At sa gitna ng lahat, tumigil siya at tumingin diretso sa akin. Pawis na pawis ako, nanginginig, pero malinaw ang narinig ko mula sa kanya. Hindi siya ang gusto ko, ikaw. Parang sumikip yung buong mundo sa paligid ko. Pakiramdam ko'y hindi lang si Elena ang nasa panganib. Ako mismo, gusto nilang puntiryahin. At doon ko naramdaman ang pinakamatinding takot na hindi ko pa naranasan kailanman. Akala namin ay sapat na ang ginawa ng albularyo para tumigil ang lahat. Pero hindi pa pala iyon ang simula ng bangungot na daranasin naming buong pamilya. Kinabukasan, halos walang imik si ate. Nakatitig lang siya sa pader at minsan ay biglang tatawa ng mahina na parang may kausap siyang hindi namin nakikita. Habang nagwawalis ako sa sala, narinig ko siyang bumulong mula sa kwarto. Parang panata o dasal, pero sa wikang hindi ko maintindihan. Paulit-ulit, hindi tumitigil. Lumapit si nanay at sinubukan siyang gisingin mula sa tila pagkahibang. Ngunit bigla siyang tumayo at itinulak si nanay na parang wala itong bigat kahit payat si Elena. Tumama si nanay sa dingding at halos mawalan ng malay. Mabilis kong nilapitan si ate, pero nang tumingin siya sa akin, nagdilim ang paningin ko sa sobrang takot. Ang mga mata niya halos itim na lahat at sa gilid ng bibig niya dumaloy ang manipis na dugo kasabay ng ngiti na hindi tao ang makakagawa. "Marites," bulong niya. Mabagal, parang mula sa ilalim ng lupa, sabay pakawala ng mabigat na halakhak. Gusto kong tumakbo, pero parang may humawak sa mga paa ko. Parang mismong hangin ay ayaw akong paalisin. Kinagabihan,
sinubukan naming magdasal ng rosaryo sa buong pamilya. Pinalibutan namin ng kandila ang bahay. Iniukit ni tatay ang krus sa bawat pinto. Habang nagdarasal, biglang isa-isang namatay ang mga kandila. At nang mabalot ng dilim ang sala, narinig namin ang mabibigat na yabag sa kisame. Pag-akyat ni tatay para silipin, wala siyang nadatnan kundi mga yapak ng bata. Mga basang yapak na nagmumula sa mismong kwarto ni ate. Bumaba siya, nanginginig at wala nang naglakas ng loob magsalita. Habang si ate, nakahiga lang, nakapikit, pero malinaw naming naririnig ang bulong. Sa akin siya. Lumipas ang ilang araw. Halos hindi na siya kumakain. Kapag susubuan, bigla niyang tatapon ng plato at sisigaw ng mga salitang walang ibig sabihin. Naging marahas siya. Isang gabi, muntik niyang masaktan si tatay nang hawakan nito ang kanyang kamay. Kaya muling tinawag si Father Ernesto. Ngunit bago pa man magsimula, tumilapon ang krus mula sa kamay ng pari. Parang may malakas na puwersang humampas dito. Halos madapa si Father Ernesto sa takot. At sabi niya lang, hindi ako sapat. Kailangan ng mas matinding tulong. Doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi lang kami basta may sakit na hinaharap, kundi isang digmaan na hindi namin alam kung paano lalabanan. At mula ng gabing iyon, alam kong unti-unti na kaming nilalamon ng dilim na hindi na basta-basta mawawala. Mula nang sinabi ni Father Ernesto na hindi na sapat ang dasal niya, lalo kaming nalugmok sa takot. Walang gabi na hindi kami nagigising sa sigaw ni ate at walang araw na hindi ako nangangamba na baka tuluyan na siyang mawala sa amin. Isang hapon sinubukan kong dalhan siya ng pagkain sa kwarto. Pagbukas ko ng pinto, naamoy ko agad ang mabahong singaw. Parang bulok na karne na naiwan sa init. Nandun siya, nakaupo sa sahig, nakatalukbong ng kumot. Mahina siyang nagbubulong ng kung anong hindi ko maintindihan at nakatitig sa dingding na puno na ng gasgas mula sa kanyang mga kuko. Ate, kumain ka naman kahit kaunti. Ngunit hindi siya kumilos, hindi man lang siya nagangat ng ulo. Nang lumapit ako, bigla niyang inangat ang kanyang mukha at nanlaki ang mata ko nang makita kong halos itim na lahat ang kanyang mga mata at may dugo sa gilid ng labi. Hindi siya ligtas kahit saan. Yun lang ang sinabi niya, malamig at malalim, bago muling tinakluban ang sarili ng kumot. Kinagabihan, nagtipon kaming lahat sa sala. Nagdasal kami ng rosaryo at sa bawat Hail Mary ay nanginginig ang boses ni nanay. Pero habang nagdarasal, biglang nagliyab ang isa sa mga kandila. Walang hangin sa loob ng bahay, pero parang may apoy na sumabog mula sa wala. Napasigaw si nanay na bitawan ng rosaryo at natumba ang isa pang kandila sa sahig. Habang si ate nakatayo sa sulok ng sala, nakangiti at tumatawang parang naaaliw sa nakikita niya. Hindi niyo siya makukuha. Ganito ang paulit-ulit niyang bulong habang parang natutuwa sa takot naming lahat. Sa takot, muling pinatawag ni tatay ang albularyo. Ngunit sa pagdating nito, tinignan lang niya si ate at umiling na parang wala na siyang magagawa. Kailangan na ng mas mataas na dasal, hindi na sapat ang akin. Naiwan kaming walang magawa at gabing iyon ay isa sa pinakamasahol.
Kada kaluskos ng hangin, kada yabag na parang gumagala sa bubong, lahat kami napapatingin sa paligid. Ako'y halos hindi makatulog. At bago mag-umaga, bigla akong nagising sa malamig na hininga sa tabi ng aking mukha. Pagdilat ko, si ate ay nakatayo sa gilid ng kama ko. Nakangiti, nakayuko at pabulong na inuulit ang pangalan ko. Marites, Marites. Paulit-ulit, mahina, parang walang katapusan, at ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa tenga ko. Parang wala nang ibang laman ang isip niya kundi ako, at doon ko naramdaman na hindi lang siya ang dinadala ng dilim, kundi pati ako'y sinisimula ng lamunin nito. Pagkatapos ng gabing nakatayo si ate sa gilid ng kama ko, hindi na ako nakatulog ng maayos. Bawat oras ay pakiramdam ko may nakabantay sa akin, at bawat hinga ay parang may kasabay na bulong mula sa dilim. Lumipas ang 3 araw na halos wala na siyang kinakain. Payat na siya, ngunit ang lakas niya ay higit pa sa amin lahat kapag siya'y nagwawala. Isang gabi, narinig naming lahat ang malakas na kalabog mula sa kwarto niya. Nang madali kaming pumasok, nakita namin siyang nakalutang sa ibabaw ng kama. Nakabaloktot ang katawan na parang binabaloktot ng hindi nakikitang kamay. Si nanay ay napasigaw at halos mawala ng malay, habang si tatay naman ay halos hindi makapaniwala sa nakikita niya, nanginginig habang hawak ang krus sa kanyang dibdib. Bigla siyang bumagsak sa kama, humagikhik, at muling bumangon na parang walang nangyari. Tumingin siya sa amin isa-isa, at sa bawat titig niya ay pakiramdam ko'y may gumagapang na malamig na anino sa balat ko. Hindi niyo siya maililigtas. Malamig niyang sinabi, sabay ng isang malakas na hampas ng hangin na nagpatay sa lahat ng kandila sa loob ng kwarto. Kinabukasan, dumating muli si Father Ernesto, dala ang isa pang pari na mas matanda. Pero sa unang hakbang pa lang nito sa loob ng bahay, nagsimulang manginig ang mga dingding at bumigat ang hangin. Nag-umpisa sila ng mas matinding dasal, mas mahaba, mas mabigat. Habang binabasa nila ang mga Latin na orasyon, nag-iba-iba ang anyo ng mukha ni ate. Parang nagiging iba't ibang tao. Minsan ay mukha ng matandang lalaki, minsan mukha ng umiiyak na bata, at minsan ay wala siyang mukha kundi isang madilim na anino. Nagsisisigaw siya ng mga salitang walang laman, kundi galit at panunuya. Sa gitna ng ritual, biglang tumilapon si ate at bumagsak sa pader. Ngunit imbes na masaktan, natawa lang siya at nagsimulang gumapang paatras na parang hayop. Lumapit ang matandang pari, hawak ang malaking krus. Ngunit bago pa man niya maituloy ang dasal, bigla siyang niluraan ni ate ng dugo na may kasamang mabahong amoy ng bulok na karne. Halos lahat kami nagsitakbo palabas ng kwarto, ngunit ako'y nanatili na tigilan dahil nakatitig siya sa akin habang nakangiti. Marites, ikaw ang gusto ko. Parang gumuho ang mundo ko sa bigat ng sinabi niya. At doon ko napagtanto na hindi lang si ate ang nais niyang angkinin, kundi pati ako. Mula sa gabing iyon, bawat anino at bawat tunog sa paligid ko ay nagiging banta. At bawat oras na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na papalapit ng papalapit sa akin ang dilim na iyon. Mula nang lumabas sa bibig ni ate ang mga salitang ako raw ang gusto niya, hindi na ako nakapirmi. Pakiramdam ko, bawat sulok ng bahay ay may matang nakabantay. Bawat dilim ay may kamay na handang sumunggab.
Isang gabi, nagising ako sa tunog ng paghampas ng katawan sa dingding. Tumakbo ako papunta sa kwarto niya at nakita ko siyang nakasabit sa kisame, nakabaliktad, nakadikit ang mga kamay at paa na parang pandikit ang gumagapos. Ang buhok niya ay nakalawit, ang leeg niya ay halos napupunit sa pagkakakiling, at habang nakatingin siya sa akin, ngumiti siya ng ubod ng lapad, sabay sabing, "Malapit na." Halos mawalan ako ng lakas sa nakita. Pero mabilis siyang bumagsak mula sa kisame at naglakad papalapit na parang walang nangyari. Nang gabing iyon, pinatawag muli si tatay ng isa pang albularyo, mas kilala sa mga karatig bayan bilang makapangyarihan. Dumating siya na may dalang bote ng langis, buntot pagi at makapal na librong puno ng orasyon. Agad niyang sinimula ng ritual. Ang boses niya ay malakas, paulit-ulit, at bawat dasal ay tila may bigat na umaalingaw-ngaw sa dingding. Pero sa bawat dasal na binibitawan, lalong nagwawala si ate. Naghahampas siya ng ulo sa dingding, naglalaway ng dugo, at ang sahig ay halos mapuno ng mga marka ng kanyang kuko. "Hindi niyo ako mapapalayas." Sigaw niya, pero sabay-sabay na boses ang lumalabas, parang isang koro ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Nagpatuloy ang albularyo, pinisil ang langis at ipinahid sa kanyang noo. Umusok ang balat niya at sumigaw siya ng napakalakas na parang buong bahay ay yumanig. Nagsimula ring gumalaw ang mga gamit sa paligid. Tumilapon ang mga upuan, pumutok ang isang bombilya, at ang hangin ay lumamig na parang nasa loob kami ng libingan. Ako'y halos hindi makahinga sa bigat ng presensya. At sa gitna ng lahat, muling tumingin sa akin si ate at sinabing, "Hindi siya ang kalaban ko, ikaw." Parang natunaw ang tuhod ko, pero hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko'y hinihigop ako ng mga mata niya. Parang pinipilit akong pumasok sa mismong dilim na kinabibilangan niya. Nagpatuloy ang laban ng albularyo hanggang madaling araw. Nang matapos siya, bumagsak si ate sa sahig. Walang malay, nanginginig at puno ng dugo ang labi. Tahimik ang lahat. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi pa iyon ang katapusan. At habang nakatingin ako sa kapatid kong nakahandusay, ramdam ko na ako ang susunod na tatargetin ng nilalang na iyon. Hindi pa sumisikat ang araw ng mapagtanto kong hindi na kami pwedeng maghintay. Kung hindi kami kikilos ngayon, baka sa susunod na gabi, ako na ang susunod na sasapitan. Tinawagan ni tatay ang kakilala niyang katikis na may koneksyon sa isang pari sa kalapit na diocese. Kinahapunan, dumating ang dalawang tao. Si Father Ignacio, payat, tahimik, may dalang case na puno ng gamit. At si Brother Noel, mas bata, pero matatag ang kilos. Hindi sila nag-aksaya ng salita. Tiningnan nila ang paligid, naglagay ng banal na tubig sa mga sulok, at tinanong kami tungkol sa mga pangyayari. Lahat ng naaalala, kahit gaano kaliit. Habang nagkukwento ako, napansin kong humihina ang boses ko. Parang may pumipisil sa lalamunan ko sa tuwing babanggitin ko ang pangalan ni ate. "Walang pangalan," sabi ni Father Ignacio, mahinahon pero may bigat. "Huwag niyong papangalanan kung ano man iyon. Huwag niyo rin siyang kausapin ng diretsyo." 6:00 pa lang ng gabi nang simulan nila ang paghahanda sa sala. Inayos nila ang lamesa, krus, kandila, asin, langis, rosaryo, at isang makapal na libro ng orasyon na may lumang amoy.
Si nanay ay tahimik na umiiyak sa kusina. Si tatay, hawak-hawak ang krus na bigay ng lolo ko. Nanginginig ang kamay kahit pinipilit maging matatag. Ako ang hindi mapirmi. Bawat paghinga, pakiramdam ko may malamig na hiningang sumasabay, humahapo sa batok ko. Nang dalhin namin si ate sa sala, tahimik siya sa simula. Nakatitig lang sa sahig, parang pagod na pagod, parang batang nawala sa sarili. Makikinig ka, malumanayang sabi ni Father Ignacio. Inilapit ang krus. Dahan-dahan niyang nilagyan ng langis ang noo ni ate. At sa unang patak pa lang, umusok ang balat. Sumirit ang sigaw na parang pumunit sa hangin. Hindi iyon boses ng ate ko. Parang pinaghalong-alulong ng hayop at iyak ng matandang lalaki. Nagsimula ang orasyon. Latin, mabigat, paulit-ulit. Parang hampas ng alon sa dingding ng aming sala. Unti-unting gumapang ang lamig sa sahig. Parang may tubig na hindi nakikita. Bumulwak ang hangin mula sa kung saan. At isa-isang nagliyab ng mataas ang mga kandila. Saka biglang kumurap. Hindi niyo ako kilala, sabi ng boses mula sa ate ko. Pero iba-iba ang tono. Hindi niyo alam kung saan ako nanggaling. Hindi niyo alam kung bakit siya ang napili ko. Nagpatuloy si Father, hindi na tinag. Si Brother Noel naman ay paikot na nagwiwisik ng banal na tubig. At sa bawat patak ay parang may kumikislap sa balat ni ate. Nagsimulang manginig ang bangko. Tumilapon ng isang kahon ng posporo. Pumutok ang bombilya sa kusina. At mula sa bubong ay may tumakbong yapak na parang bata. Huwag kayong pumayag na maghiwa-hiwalay, bilin ni Father Ignacio. Hindi inaalis ang tingin sa ate ko. Dito lang kayo sa liwanag. Marites. Biglang bulong ng ate ko. Ngayon ay pabulong na parang lihim. Lumapit ka. Ikaw ang kailangan para matapos ito. Para akong sinabitan ng batong mabigat sa dibdib. Gusto kong umatras, pero ang mga paa ko ay parang nakatanikala sa sahig. Huwag ka, singit ni Brother Noel, marahan pero mariin. Hindi ikaw ang kikilos kung di kami. At doon nagbago ang hangin. Para bang may pumasok sa sala. Mas malamig, mas mabigat, mas makapal na presensya na sumiksik sa pagitan naming lahat. Namilipit ang katawan ni ate. Ang mga daliri niya ay kumalabog sa tabla. Nag-iwan ng 3 mahabang gasgas na parang marka ng kuko ng hayop. Umalis ka sa pangalang, sigaw ni Father Ignacio at pinangalanan ng banal. Ang krus sa kamay niya ay kumislap at sa kisap matang iyon ay parang umurong ang mga anino. Tumaas ang ulo ni ate at ang leeg niya ay umunat ng hindi natural. Nagbago ang mukha niya, hindi ko maipaliwanag, pero parang hindi na siya. Hindi niyo ako mapapaalis, sabay-sabay na boses, sabay-sabay na ngiti. Hindi siya ang tahanan, siya ang pinto. Pinto saan? Napabulong akong hindi sinasadya. At sa mismong sandaling iyon, lumingon siya sa akin. Diretso, hindi kumukurap. At alam kong ako ang sinasagot niya. Sa'yo. Isang salita lang, pero parang bumuka ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Mabilis na nagsalita si Father Ignacio. Mas mabilis, mas buo ang tono. Inilapat niya ang krus sa dibdib ni ate. Pumulandit ang hininga nito
na parang usok na maasim at sumigaw siya ng ubod ng lakas. Ang mga ilaw ay kumurap-kurap. Ang mga pinggan sa aparador ay nagkalansing parang maliliit na kampana. Sa dingding, nakita kong gumapang ang anino ng mga daliri. Mahahaba, maraming kasukat ng kamay ng bata. Ilawan ng pinto, utos ni Father Ignacio kay Brother Noel, at sinindihan ito ang 2 puting kandilang may marka. Umikot sila sa ate ko, parang gumuguhit ng hugis sa sahig. Hindi bilog, kundi parang lumang sagisag na gawa sa asin. "Hindi niyo alam ang ibinabayad ninyo," sabi ng boses. Ngayon ay parang humahagulgol at tumatawa sa iisang hininga. Lahat ng pinto ay may kapalit. Uminit ang hangin, o baka ako lang ang nilalagnat sa takot. Nakaramdam ako ng matinding pagkahilo na parang hinihila ang paningin ko papasok sa mata ng ate ko. Kontra, sigaw ni Brother Noel at ibinuhos ang langis sa marka sa sahig. Sumiklap ito, hindi sa apoy kundi sa liwanag na maputlang gatas, at saglit kaming nakakita ng malinaw. Sa loob ng liwanag, nakita ko ang mukha ni Elena. Tunay na mukha niya, pagod, nanginginig, umiiyak na parang bata. "Te, tulungan mo ko," sabi niya. Boses niya, wakas, malinaw, walang halo. "Lumaban ka, Elena," iyak ni nanay. Nakaluhod, hawak ang paa niya. "Makinig ka sa dasal." Parang suminghap ang bahay. Sumabay kami sa orasyon kahit hindi namin maintindihan. Inuulit lang namin ang salitang kayang sambitin ng dila. At nang marating nila ang huling linya, umalo ng hangin sa sala. Isang hampas, parang bagyong pumasok sa maliit na bintana. Bumagsak ang lahat, mga libro, mga upuan. Pati ako'y napaupo, hawak ang dibdib, habol ang hininga. Tahimik. Isang kisap, 2 kisap. Tapos, isang ungol na mahina mula sa ate ko. Bumagsak ang ulo niya sa balikat, parang nawala ng lakas. Si Father Ignacio ay nag-antanda, nakapikit, basang-basa ng pawis. Si Brother Noel ay nakaalalay, nanginginig ang kamay, pero nakatayo pa rin. Hindi pa tapos, bulong ni Father, halos pabulong na parang lihim. Babalik siya kung may mahina sa atin. Nilingon niya ako at ramdam kong alam niyang ako ang pinupuntirya. "Maghahanda tayo para sa huling gabi," sabi niya, diretsong tingin, walang iwas. At doon ko naramdaman na kahit sandaling humina ang dilim, ang susunod na yugto ay mas mabigat, mas malalim, mas mapanlinlang. Dahil kung pinto ako tulad ng sabi ng boses, kailangan kong matutong isara iyon bago tuluyang buksan ng kung sino o kung ano man ang nasa likod. Kinabukasan, halos walang imik si Father Ignacio. Tahimik siyang nagdasal buong araw at si Brother Noel ay abala sa paghahanda ng mga gamit para sa ritual na alam naming magiging huli na. Si nanay ay halos hindi na kumakain, namumutla, palaging umiiyak. Si tatay naman ay pilit na matatag, pero kita ko ang panghihina sa kanyang mga mata sa bawat gabing lumilipas. Ako ang halos hindi na makatulog. Bawat hinto ng katahimikan, bawat pagpatak ng ulan sa bubong, lahat ay parang may dalang banta. Kinahapunan, muling dinala si ate sa sala. Tahimik siya, payat na payat, parang wala ng lakas, pero ang mga mata niya ay nanlilisik pa rin, puno ng itim at poot. "Ngayon na," sabi ni Father Ignacio, "mahina pero matatag. Kailangan nating tapusin bago maghating gabi, bago tuluyang bumukas ang pinto." Nag-umpisa ang ritual.
Mas mahaba, mas mabigat ang dasal, at bawat salitang binibitawan ay parang may kasabay na pagyanig sa hangin. Nanginginig ang mga kandila, umaalon ang liwanag, at sa bawat kurap nito ay parabang nag-iiba ang anyo ng paligid. Minsan, pakiramdam ko hindi na ito sala namin, kundi isang lumang simbahan na inabandona, puno ng anino. Nagsimulang magsalita si ate. Hindi niyo alam kung ano ang pinapasok niyo. Hindi niyo kayang bayaran ang kapalit. Sabay siyang natawa, isang tawang pumunit sa katahimikan. Parang libo-libong tinig na naghahalo, parang may halakak ng bata, iyak ng babae, at sigaw ng lalaking galit. Hindi ka lalaban, Elena, sabi ni Father Ignacio, itinataas ang krus. Magtiwala ka, nandito kami. Pero biglang umangat ang katawan ni ate mula sa upuan. Nakalutang siya, ang mga matay nakapikit, at ang mga kamay ay parang nakagapos sa hangin. Pumutok ang isa sa mga bintana, pumasok ang malakas na hangin, at halos matumba kami sa puwersa. Kasabay nito'y nagsimulang gumapang ang mga anino sa sahig, parang mga kamay na nag-aabot. Marites, bulong ng boses mula kay ate pero hindi sa kanya. Buksan mo. Ikaw lang ang makakabukas. Ikaw ang pinto. Halos bumigay ako sa bigat ng mga salita. Pakiramdam ko'y may hinahaplos sa batok ko at ang loob ko'y hinihila papalapit sa kanya. Labanan mo, sigaw ni Brother Noel, halos mabasag ang boses niya. Huwag kang susunod. Nagsimulang magdasal ng mas mabilis si Father Ignacio. Ang krus niya ay kumislap at ang langis ay pumula na parang kumukulong tubig. Nagsisigaw si ate, umikot ang ulo niya ng hindi natural at ang mga kuko ay bumaluktot, halos tumunaw. Sa bawat sigaw, ramdam kong may nababasag na hindi lang sa bahay kundi pati sa loob ng aking sarili. Hindi siya lalaban, sigaw ng mga boses. Hindi niya kayang isara ang pinto. Umiyak ako, nanginginig, hawak ang aking ulo. Pero narinig ko rin si nanay, humahagulgol pero pilit na malakas. Elena, lumaban ka. At doon saglit kong nakita ang tunay na Elena, lumuluha, nakatanaw mula sa loob ng kanyang katawan. Ate, bulong ko, nandito ako. Huwag mo akong bitawan. Sumigaw siya, isang sigaw na hindi ko malilimutan. At ang buong bahay ay parang bumulwak ng liwanag at dilim na nagsalpukan sa iisang saglit. Nang kumalma, nakahandusay siya sa sahig. Humihingal, nanginginig, pawis na pawis. Tahimik kami lahat. Hindi alam kung tapos na nga ba o kung nagsisimula pa lang. Akala ko natapos na ang lahat nung bumagsak si ate sa sahig matapos ang huling dasal. Pero ilang sandali lang, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumasok sa loob ng bahay. Mas matindi kaysa dati. Si Father Ignacio ay nakaluhod pa rin, nanginginig, hawak ang krus. Si Brother Noel ay pawis na pawis, halos mawala ng boses sa dami ng orasyong kanyang binigkas. Si nanay yakap-yakap si ate, umiiyak, humihingi ng awa. Habang si tatay wala nang masabi, kundi paulit-ulit na ama namin. Ako ang nanatiling nakatingin sa mga mata ng kapatid ko. At sa isang iglap, nakita kong hindi pa siya tuluyang bumabalik. Nagmulat si ate, mabagal, parang bata na nagising mula sa masamang panaginip. Pero sa ilalim ng kanyang mga mata
May bakas pa rin ng dilim, parang usok na ayaw ko mawala. Marites. Mahina niyang tawag, halos pabulong. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Parang pinilas ang puso ko sa narinig. Lumapit ako, nanginginig ang kamay at hinawakan ko ang kanya. Biglang bumigat ang paligid. Nagsimulang kumurap ang mga kandila at ang mga anino ay kumilos ng hindi tugma sa aming galaw. Hindi pa siya sa inyo. Sabay-sabay na boses mula kay ate. Parang 10 bibig ang nagsasalita sa iisang katawan. Hindi pa tapos ang bayad. Muling sinimulan ni Father Ignacio ang mas malakas na orasyon. Ngunit sa bawat salita, mas lalo lang siyang nagsisigaw. Parang natutuwa ang mga boses na naglalaban sa kanyang katawan. Bumagsak ang mga plato mula sa aparador. Pumutok ang bintana. At ang hangin ay parang ipo-ipo sa loob ng bahay. Si tatay ay halos matangay. Si nanay ay napasubsob sa sahig, nanginginig sa takot. Ako lang ang hindi nakagalaw. Nakatitig ako kay ate at sa mga mata niya'y nakita ko ang sarili kong mukha. Nakapaloob, parang nakulong sa salamin. Pinto ka, sabi ng boses. Malinaw, diretso sa akin. Kapag binuksan kita, hindi na magsasara. Halos sumuko ako, pero narinig ko ang iyak ni nanay. Anak, huwag mo kaming iiwan. Lumaban ka para sa kapatid mo. Sumigaw ako, buong lakas ng loob. Hawak ang kamay ni ate. Hindi mo siya makukuha. Hindi mo rin ako makukuha. At sa sandaling iyon, kumislap ang krus ni Father Ignacio. Nagliyab ang asin sa sahig at ang buong bahay ay napuno ng liwanag na nakakapaso. Sumigaw si ate, sigaw na parang pumunit sa kalangitan. At mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang usok na itim. Umikot-ikot, naghanap ng masasalinan bago tuluyang naglaho. Bumagsak siya sa sahig, walang malay, nanginginig, humihinga pa rin. Tahimik kaming lahat, hawak ang bawat isa, hindi makapaniwala kung tapos na nga ba. Si Father Ignacio ay nakaluhod, halos himatayin, pero nag-antanda. Tapos na, pero hindi tuluyan. Hindi kayo ligtas habang nakabukas ang pinto. Niyakap ko si ate ng mahigpit, umiiyak, nanginginig. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Ramdam ko ring siya na ulit. Pero may bakas pa rin ang takot sa kanyang noo. At hanggang ngayon, habang isinusulat ko ito, naririnig ko pa rin minsan ang bulong sa gabi. Marites, tawag ng boses mula sa dilim. Hindi pa ako tapos.